Love Serye TV. Loving You Until My Last Breath. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Lexa. Ayaw pa sana niya, lalo na at 3 oras pa lang siya na nakakatulog. 2 beses sa isang buwan lang siya kung umuwi sa bahay nila sa Benguet. Sinusubukan niyang gugulin ang maraming oras sa pag-uwi para makipagbanding sa kapatid. Halos hapon na rin kasi ng Sabado siya dumarating. Tuwing umuuwi, tumutulong siya sa bayan nila. Isa siyang volunteer tour guide sa Mount Ulap, isang sikat na bundok sa bayan nila. Active ang pamilya niya sa kanilang bayan. Tumutulong sa iba't ibang community activities ang mama niya. At bilang mga anak, inaasahan nito na tutulong din sila magkakapatid. Hindi naman sila mayaman. Messenger sa isang private company sa Baguio ang kanyang papa. Ang mama naman niya ay namamahala ng maliit na tindahan nila sa bahay. 4 silang magkakapatid. Si Lexa ang panganay. Pangarap ng kanyang mga magulang na makapagtapos siya ng pag-aaral sa magandang university para daw mas magkaroon siya ng magandang trabaho. Umaasa ng malaki ang mga magulang sa kanya dahil sa kanilang magkakapatid siya raw ang pinakamatalino. Kaya malaki ang pangarap ng pamilya para kay Lexa. Kahit masasabi na hindi kagandahan ang buhay, sinisikap ng pamilya niya na maging successful siya sa buhay. Pinag-aaral siya ng mga magulang sa isang magandang university sa Maynila. Kumuha-kuha siya ng kursong nursing at isang scholar. At hanggang ngayon, napapanatili pa rin naman niya iyon. Sinisikap niya. Mahigit isang semester na lang ay makakatapos na siya ng college. Kahit kasi scholar, malaki pa rin ang gasto sa kanya dahil sa cost of living sa Maynila. Pinupush din niya ang pagiging tour guide dahil kahit sabihing volunteer may bayad din iyon. Kaya kahit paano, nagkakaroon siya ng ekstrang pera kapag umuwi ng Benguet. Ilang beses na rin naman niyang nakaakyat sa bundok Ulap. Sadya rin namang naghahanap ng tour guides doon, lalo na kapag weekends, dahil mas marami ang umaakyat. Na makarating sa site na abutan ni Lexa ang ilang hiker, professional o beginners ang nandoon. Sumama siya sa grupo ng mga tour guide at inaasikaso sila ng administrator na namili kung kaninong grupo sila ng mga hiker mapupunta. Karamihan sa mga tour guide ay mga kaibigan na niya. Mga taga roon din kasi ang karamihan ng mga ito. Sandali nagkwentuhan muna sila bago nabawasan ng nabawasan. Tinatawag na kasi ng administrator ang mga assigned na tour guide sa bawat grupo. Nang si Lexa na ang tawagin, bahagyang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Alam niyang dala iyon ng puyat kagabi. Isama pa na marami rin siyang dala. Pagkatapos kasi ng hike, dediretso na siya pabalik sa Maynila, kaya dala na ang gamit sa pag-akyat ng bundok. Hindi na siya babalik ng bahay nila dahil buong araw ding aalis ang kanyang pamilya para bisitahin ang lola nila sa kabilang bayan. Wala na rin siyang dadatnan sa bahay, kaya piniling isama na ang mga gamit. Gastos pa rin kasi at magagahol siya sa oras kung babalik pa sa bahay, kaya diretso na bumiyahe papunta sa Maynila. Kung iiwan naman sa starting point ang mga gamit, babalikan pa rin niya iyon dahil iba ang endpoint. Traverse ang trail, pero kinalma niya ang sarili. Hindi siya pwedeng mag-inerte. Kalahating araw ang hike. Depende pa yun sa grupo kung saan siya maa-assign. Kapag mga professional hiker kadalasan, mabilis lang siya makakabalik sa dulo ng trail. Pero kapag mga beginner lang, lumalagpas pa iyon ng kalahating araw. Minsan pa nga ay buo. Maswerte ka ngayon, Lexa, sabi ng matandang administrator. Bukod sa isa lang ang gagabayan mo, gwapo pa oh. Ngumiti lang siya ng kimi sa komento ng administrator. Bukod sa masama ang pakiramdam, wala rin siyang interes sa gwapo. Masasabi kasing breadwinner siya ng pamilya kaya forbidden para sa kanya ang magka-crush. Hindi rin siya pwedeng magka-love life. Marami siyang priority at responsibilidad sa buhay. Tumingin si Lexa sa tinutukoy ng administrator. Kung kanina gusto niya na magpahawak sa ulo dahil sa pagkahilo, ngayon naman ay sa dibdib. Para kasi nagkaroon ng nagigera na kabayo. Doon nang makasalubong ang mga mata nila ng lalaki. Sandali pa lang, may pakiramdam na siya. Today is going to be a long day. Napakurap si Lance na makita ang assigned tour guide sa kanya. Hindi niya inaasahan na bukod sa bata, babae rin na magiging tour guide. Pero ang pinakakagulat niya ay ang kakaibang tibok ng puso na magsalubong ang mata nila ng babae. Ang ganda, agad na naiusal niya sa isip. Itinigil niya ang pagkurap at tiningnan ng mabuti ang babae. Unang tingin pa lang, nagustuhan na niya ang lahat dito. Chocolate eyes with long eyelashes, pointed nose, cute thin lips, at malabanos na kutis. Ang mapapansin agad sa babae. Gusto rin niya,
Kahit natatakloban ng pulang bonnet, ang nakalitaw na itim at tuwid na buhok nito. Hindi ito katangkaran. Umabot lang sa baba niya ang bumbunan ng babae. Pero pakiramdam niya mas naging asset pa ito nito. Lalong naging cute ang babae sa paningin niya. Simple lang ang tour guide, pero may dating. "Good morning, sir." Nabatiin ng tour guide, saka lamang niya inalis ang parang rude na pagkakatitig dito. Kainis. Hindi gawain ni Lance ang tumitig sa babae. Heck, ni hindi nga siya basta-basta nagkakagusto sa isang babae. 24 years old na siya pero hindi pa nagkakaroon ng seryosong relasyon. Wala pa kasi siyang balak. Wala pa naman ding babae na nagkakaroon siya ng matinding interes. O wala pa. Hanggang sa makita niya ang babaeng ito. "Good morning." Ngumiti siya at nilahad ang kamay. "I'm Lance Grande. Ikaw?" "Pwede niyo po akong tawaging Lexa." Magalang na sagot nito. "Handa na po ba kayo, sir? Pwede na po nating simulan ang hike." "Sure." Sagot niya at tiningnan uli ang babae. Napakunot noon na lang siya nang makitang mukhang dala nito ang mundo. "Pero sigurado ka ba na isasama mo ang mga gamit mo?" "Luluwas po kasi ako ng Maynila pagkatapos nito. Dinala ko na po ang gamit ko. Pero wag po kayong mag-alala. Ilang beses ko na rin naman pong nagawa ito." "Really? Luluwas din ako sa Maynila mamaya. You can join with me if you want." Kumunot bigla ang noo ni Lexa pero hindi sumagot. Natameme siya. Ni hindi pa siya gaanong kakilala ng babae. Kaya hindi niya ito masisisi kung ganoon ang reaksyon. Naguguluhan sila sa sarili. Hindi siya sanay sa ganoong klase ng sitwasyon. Pero naroon na siya. Pinili niya maging isa sa pag-akyat ng Mount Ulap. Nagpa-awkward pa sa sitwasyon. May pagka-loner kasi siya talaga. Nagtatrabaho siya bilang mining engineer at siya ang pinakabata sa site nila na makikita rin sa Benguet. Puro may mga pamilya na ang katrabahador at kasamahan. Kaya tuwing day off madalas mag-isa lang din siya. Tuwing Linggo at Lunes ang kanyang day off. Sabado ng gabi umuwi na siya sa bahay nila sa Baguio. Kahit may sariling staff house sila sa site. May kalayuan din kasi yung site sa pinagtatrabahuhan. Kapag Linggo naman, lumuluwas siya ng Maynila. Bukod sa pagiging mining engineer, part-time professor din kasi siya sa university kung saan graduate. Bihira lang ang mining engineer na may interes sa pagtuturo at may sapat na kaalaman kaya napili siya. Lahat naman ng gastos ay ibigay ng management ng university kapag nasa Maynila. Bukod pa iyon sa kanyang may kalakihan ding sweldo bilang mining engineer. Naniniwala kasi ang mga ito sa kanyang galing. Bukod pa sa magandang experience dahil nagtatrabaho rin talaga siya sa mining site. Mula naman sa mining site at makikita ang Mount Ulap. Matagal-tagal na rin niyang gustong puntahan iyon. Bukod pa sa sikat ng bundok. Ngayon lang niya naisipang punan ang curiosity. Pwede naman kasing hapon na siya lumuwas ng Maynila dahil Lunes pa ng umaga ang trabaho. Iyon ang pinakaunang hiking experience niya. Umaasa siya na magiging maayos iyon. Magagawa niya siguro. Kung hindi lang talaga mukhang nagkandaletse-letse ang kanyang puso kapag nakikita ang mukha ni Lexa. Pero paano niya maiiwasan? Mahaba ang hike at ang babae ang guide. Ano ang gagawin niya? Appreciate. Discover. Iyon ang dalawang sagot sa pumasok sa isip ni Lance. Tama nga ba? Pero sabi nga nila, there is no harm in trying. Niyaya na lang niyang maglakad sila Lexa. Pumayag ito pero tahimik lang. Hindi naman siguro masama na magtanong ako sa'yo, diba? Trabaho ko po yun. Ano po bang gusto niyong malaman? Ilang taon ka na? Hindi niya napigilang itanong. Kasi nga, appreciate and discover. Wala namang masama, hindi ba? Gusto niya makilala ito. Gusto niya malaman kung ano ba ang mayroon sa babae at ganoon ang nararamdaman para rito. Nang kakaibang reaksyon ng kanyang puso. 20. At kung tatanungin niyo po ako kung nag-aaral ako, opo. Graduating po ako ng nursing. Parang part-time job din po ang sinasabing volunteer work. O para sa akin, advocacy ko lang din po ang pagiging tour guide dito sa Mount Ulap. Pero may bayad din naman po. Nice. Ang galing mo naman. Siguro yun ang something special. Kakaiba kasi si Lexa. Hindi kasi gaya ng babae ang ibang kabataan na ginugugol lang ang walang kakwenta-kwentang bagay. Ang bakasyon o weekends. Lalo tuloy siyang humanga kay Lexa. Kung ganon, magagaling din po ang iba ko pang kasamahan na tour guide. Ganon din po kasi sila. Natameme si Lance. Hindi pa rin iyon ang sagot. Nakita niya ang kumpol ng mga tour guide kanina. May babae rin naman doon. Pero hindi naging kapansin-pansin sa kanya ang ganda nila gaya ni Lexa. Hindi na siya nagsalita dahil nag-umpisa na rin naman na mahati ang damdamin. Gaya ng inaasahan, ang ganda ng paligid, ang sarap ng hangin,
Ang ganda rin ng nararamdaman niya, lalo na kapag napapatingin kay Lexa. Hindi ito masyado nagsasalita, pero presensya lang nito, sapat na para maging mas sumaya pa ang pakiramdam niya. Malapit na ba tayo sa Goggle Rock? Tanong niya, maya-maya. Halos 1 oras na rin kasi sila naglalakad, at bago magpunta sa Mount Ulap, nag-search muna si Lance ng highlights ng hike. Ayon sa nalaman, ang Goggle Rock ay isang hugis at sulok na rock formation na makikita sa daan patungo sa Mount Ulap. Pinagkakaguluhan iyon dahil sa kakaibang hugis. Yes sir, sagot ng babae. Okay, pero pwede bang mag-request uli? Pwede bang wag mo na akong tawagin sir? Kumunot bigla ang noo ni Lexa. Ngumiti naman siya. No arguments please. Naiilang kasi ako kapag tinatawag mo akong sir. 4 na taon lang naman yung tanda ko sa'yo. Bumuntong hininga muna ang babae bago nagkibit balikat. Hindi na ito nagsalita at hindi na rin siya nagtanong. Na makarating sila sa Goggle Rock, pinaubayan muna niya ito sa isa sa mga kasamahang tour guide. Si Ivan na, "Pumuna ang bahala sa inyo sir, pagbibigay alam nito." Inalalayan naman ni Ivan samantalang si Lexa ay umupo sa lilim ng batuhan. Sandaling nawala ang atensyon niya sa babae. Nasabik siya bigla sa pagpwesto sa Goggle Rock at nagpa-picture na rin doon. Medyo nakakatakot dahil sa paslant ang bato at kaunting mali lang pwede siyang madulas at mahulog sa masukal na ilalim. But the feeling was worth it. Satisfied ang kanyang pakiramdam nang balikan si Lexa. Pero nang makita ito, nakaramdam siya ng lungkot. Mukha kasing kaawa-awa ang babae habang nakasubsob sa isang mga bato. Nag-aalinlangan siya nagisingin ito. Pero nawala ang shade at nasinaga ng araw si Lexa, sinubukan din niya. Mas nahihirapan kasi ang babae kung matutulog ng ganoon. Sorry sir, nakabalik na po pala kayo. Kumurap-kurap pa ang babae. Okay ka lang ba? Syempre naman po. Sagot nito pero walang sigla. Tumayo na ito. Tara na po. Tumango si Lance. Naisip niya na napagod siguro si Lexa. Mahaba-haba na kasi ang kanilang nalakad. Hindi rin sila tumitigil at nagpapahinga ng matagal gaya ng ibang grupo. Pagkatapos ng 15 minutes, niyaya niya magpahinga ang babae. Pagod na po ba kayo? Sa halip ay tanong ni Lexa. Umiling siya. Actually, ikaw ang iniisip ko. Huwag niyo po akong alalahanin. Sabi nito. Kahit bahagyang hinihingal. Kumunot ang kanyang noo. Pero, mas mahirap po maglakad kung magpapatagal-tagal pa tayo. Mas umiinit pag mataas ang araw. May punto ang babae. Wala namang kaso sa kanya ang init. Sanay siya roon dahil sa trabahong kadalasan ay sa ilalim ng lupa. Nag-aalala talaga siya kay Lexa. Ano pa bang ginagawa ng babae sa kanya? Bukod sa malakas na tibok ng puso at saya na nararamdaman, kapag nasa tabi ito, ay naaalala rin siya para rito. May kapatid siyang babae, pero hindi niya magawang mag-alala ng ganoon. Mabait siyang tao pero hindi siya ganoong maalalahanin. Malapit na po ba tayo sa summit? Tanong niya maya-maya. Matagal-tagal na rin sila naglalakad pagkatapos ng Goggle Rock, pero wala pa rin sinasabi si Lexa. Hindi na siya masyadong kinakausap ang babae. Baka lalo lang kasi itong mapagod. Opo, matipid na sagot nito. Ano bang makikita doon? Gaya lang din naman po na makikita nyo dito. Yung sea of clouds po kasi bumababa in between 1 to 3 in the afternoon. Hindi nyo na po makikita as of now. O sa bagay, ang pinaka-highlights naman talaga nitong hike ay ang Goggle Rock. Tumango ito. Kung gusto nyo po, pwede naman tayo mag-take ng shortcut. Sa tingin ko nga gusto ko, sabi ni Lance na tinitigan ng babae. Lalo niyang napansin ang kapaguran sa mukha nito. Pakiramdam tuloy niya mas napagod siya. Mag-shortcut na lang tayo? Pumayag si Lexa. Pero ang shortcut na sinasabi nito ay mukhang hindi naman shortcut. Mahabang lakaran pa rin iyon na panay pababa. Nauuna ang babae sa kanya. At gaya niya, hindi rin ito maiwasan ng madulas. Hindi naman maputik pero sadyang mahirap ang daan. Masakit na ang kanyang paa na marating nila. Ang parang improvised na hagdan dahil sa mga kahoy. Pero hindi sapat ang mas maayos sa daan para makaiwas sa aksidente. Natisod kasi bigla si Lexa sa isang bato at nadumaustos pababa. Lexa! Takot na sigaw ni Lance. Napatakbo siya sa kinaroroonan nito. Hindi mahaba ang pinagpadaus-usan ng babae pero sapat na iyon para masaktan ito. Pinilit ni Lexa na makatayo pero nahirapan. Naitaas nito ang suot na leggings ay may sugat ito sa paa. Nagkapasa rin agad ang isang parte ng paa ng babae. Damn, mura niya. Kinuha niya ang kit na swerteng dala sa kanyang bag. Sinubukan niyang gamutin ng babae pero hindi ito pumayag. Ako na po, pero nursing student po ako.
Sa tingin ko, mas alam ko po ang gagawin. Napatiimbagang at natameme si Lance. May punto naman ng babae pero nainis siya sa pagsagot nito. Hindi kasi niya gusto na si Lexa pa rin ang gumagawa ng lahat samantalang ito na nga nasugatan. Pero higit sa lahat, mas naiinis siya na nasaktan ang babae. Alam niya na sa sandaling iyon sa kanilang dalawa, mas may responsibilidad si Lexa sa kanya. Pero siguro, masyado lang siyang pinangungunahan ng kanyang ego. Sasaktan kasi siya dahil nasasaktan ang babae. Iika-ika si Lexa ng tumayo. Kinuha naman niya ang pagkakataon para magmarunong. Inilagay niya ang bag sa unahan, mupo at inialok ang likod. Ride on my back. Mabigat po ako dahil sa dala kong gamit. Walang problema. Umawak ang bibig ng babae na mukhang nagpoprotesta pa. Pero siya na mismo ang humawak dito. I insist, okay? Mukhang patapos na rin naman ang hike. Tumingin muna si Lexa sa daan. Pagkatapos ay nag-uumpisang kumulimlim sa paligid. Mukhang uulan. Naisip din siguro nito na mas mahihirapan sila makababa. Oras na abutan ng ulan kaya tumango na lang. Isa pa sa kalagayan ng dalaga ay lalo pa silang mahihirapang makababa dahil hirap itong maglakad. Kahit pagod na, parang nagkaroon ng energy si Lance habang pasan si Lexa. It felt weird though. May kabigatan din ng babae pero parang hindi niya nararamdaman. Mas naging komportable pa siya habang naglalakad. Nawala na rin ang kanyang frustration. Nakampante siya sa pakiramdam na hindi nahihirapan pa si Lexa. There was really something about her. At porsigido siyang i-discover kung ano ang something na iyon. Bigla siyang na-excite sa plano. Salamat. Kaya siguro ni Lexa na sabihin sa kanyang customer ngayon ang mga salitang iyon ng 20 beses. Lubos siya nagpapasalamat kay Lance sa pagiging understanding nito. Bukod pa roon, ang lalaki pa nagsilbing guide niya sa pagtatapos ng hike. Halos kalahating oras din kasi siyang pinasan nito hanggang sa makarating sila sa Santa Fe, ang endpoint ng Traverse Trail hike. Pagod at masasabing nahihilo pa rin siya dala ng pagpupuyat. Pero pakiramdam niya guminhawa ang lahat dahil kay Lance. Gusto sana niya maging civil dahil kahit mukhang gusto nito na mapalapit ay customer pa rin niya ang lalaki. Gusto niya maging professional. Pero kailangan pa ba niya yung gawin? Samantalang masya pa nga yata ang naging customer ni Lance. Walang anuman, sagot ng lalaki. Maganda ang ngiti ni Lance at mukhang sincere na sincere sa sinabi. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa at may iniabot na pera sa kanya. Lumayo siya bigla. Naku, wag na po. Ako na po. Ako pa nga po ang nanggugulo sa inyo eh. Kahit nangangailangan, umiiral pa rin ang kagandahang asal ni Lexa. Paano niya matatanggap ang pera na hindi masasabing pinaghirapan? Siya pa ang nag-abala para sa customer. Sa tingin niya, mas dapat pa na siya ang magbayad. Nanggulo? Tumawa ito. You're light as a feather. Bale wala sa akin ang pagpasan ko sa'yo. In fact, nagustuhan ko pa nga. Sandaling tinitigan niya si Lance. Nagustuhan sa anong paraan. Gusto niyang tanungin ng lalaki at malaman ang sagot. Kung bakit sa kabila ng kahihiyan, nagustuhan din niya ang ginawa nito sa kanya. Nagustuhan niya ang presensya ng lalaki. Kakaiba ang init na nararamdaman niya habang pasan-pasan siya nito. Para naging maayos ang lahat, komportable. Ang bumabagabag nga lang sa kanya ay ang pusong nanatiling malakas ang tibok kahit nakapagpahinga na naman siya. Pero iyon ang tipo ng pagtibok na masarap kaya maginhawa pa rin ang pakiramdam niya. Pero hindi ko pa rin matatanggap ang perang yan. Maraming salamat na lang po. Huminga ng malalim si Lance. Well, kung iyon ang gusto mo. But what about my offer? Sumabay ka na sa akin papunta sa Maynila. I have a car. Napaisip si Lexa. Gusto sana niya. Marami kasing benefits yon. Wala rin bayad at mas magiging komportable siya. Higit sa lahat, makakasama niya pa si Lance. Tapos na ang trabaho niya. Pwede na siyang hindi maging professional sa lalaki. Pero bukod sa nahihiya, tama bang i-entertain niya ang kakaibang nararamdaman para rito? Nakafocus ang dapat ang kanyang isip sa pag-aaral. Kung ano man ang nararamdaman para kay Lance, hindi niya na dapat iniisip yon. Isa pa, wala pa nga silang ilang araw na magkasama. Mawawala rin siguro ang nararamdaman niya. Tatanggi na sana siya dahil iyon ang dapat na gawin para mawala ang kahibangan niya. Pero naalala na, sa kikitain pera nga pala niya kukunin ang pamasahe. Pumayag na rin siya sa huli dahil wala ring choice. Sige po, don't use the po word. Sorry pero iniinsulto ako. I told you 24 lang ako. Sorry, let's be friends? Kung okay lang sa'yo? Alright, bumalik sila sa ampukaw sakay ng jeep. Doon, kinuha ni Lance ang kotse nito.
Nang makarating sila sa Baguio, sandali sila nag-dinner. Hindi na sila nagtagal dahil sa hirap ng biyahe at pareho na rin pagod. Mag-aalas 12 na makarating sila sa bandang Green Hills, kung nasaan ang dorm ni Lexa at malapit lang din ang school na pinapasukan. Eksaktong malapit lang din naman yung university kung saan nagtatrabaho si Lance bilang part-time professor. Pero dahil sa pinagsama-samang pagod at puyat, mas sumama ang pakiramdam ni Lexa nang makita ang sitwasyon sa dorm. Dinuduro siyang sinalubong ng kanyang landlady. Kung hindi mo babayaran ang balanse mo sa renta ngayong araw, balutin mo na mga gamit mo. Walang nahihiyang sigaw nito.